Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Meron tayong mahalagang pag-uusapan ngayon dahil ito'y may kinalaman no, sa ating bansang Pilipinas. Alam nyo mga tol, no, dito ay umamin ang ating mga militar sa pangunguna mga kapatid ni Chief General Romeo Bronner na naalog ang ating mga militar, nasubok mga kapatid sila kung sila ba ay mag-aaklas na o mananatiling tapat sa konstitusyon dahil nga sa nabulgar na mga katiwalian sa ating gobyerno mga tol. No? So dito inamin mga kapatid ni Chief Romeo Bronner na nasubok ang kanilang katapatan, meaning naalog sila mga tol. So nagdalawang isip sila, tayo ba'y makikisali na? Dahil narinig nila yung mga panawagan ng taong bayan, kabilat kanan at kaliwang mga protesta mga tol laban sa mga, alam nyo na, mga buwaya. So sinabayan pa yan ang paghihikayat ng mga retired general na makisali na ang AFP upang ibagsak mga tol kung sino yung mga dapat ibagsak. Kaya ngayon mga kapatid, no, eto mahalagang bagay ito eh. Kumbaga parang topic na to eh sa ating presidente na mas lalo na niyang bilisan ang kilos mga tol, no, para mapapanagot na kasi syempre nasa kanya yung pinakakapangyarihan diyan eh. Para mapapanagot na kung sino yung mga itinuturo na ng ebidensya, dapat wala na siyang kinikilingan diyan eh. Hindi naman natin sinasabing may kinikilingan siya, pero dapat wala talaga siyang palalangpasin kay kaibigan, kay kamag-anak, lalo na ngayon mga tol, no? May mga senador, may mga congressman na nababanggit dito. Siyempre, alam naman natin yung iba dyan malapit sa Pangulo. Pero mga tol, isipin na lang natin yung panawagan ng taong bayan. 'Di ba? Ultimo mga sundalo mga tol, munti ka ng maalog at yan ay pag-amin na mismo ni Chief Romeo Bronner, ni General Bronner na nasubok ang kanilang katapatan mga tol. No? So isa yan sa pag-uusapan natin ngayong araw na to at mamaya-maya pag-usapan din natin mga kapatid yung ilalaan ng US State Department na $55 million, wow, para palakasin ang maritime law enforcement capacity dito sa Indo-Pacific region. Mamaya mga kapatid alamin natin yan pero bago yan, pag-usapan muna nga natin to, itong balita mula sa ating mga kasundaluhan kasi syempre alam naman natin itong ating mga kasundaluhan, ito ang nagbabantay ng ating bansa laban sa mga mananakop. Sila yung humaharap, sila yung nakakaranas ng mga panggigipit, mga pananakit ng halimbawa China mga tol, 'di ba? Tapos dagdagan mo pa, nasasangkot ang gobyerno natin sa mga katiwalian, hindi yung mismong presidente kundi yung administrasyon na to kasi siyempre kasama na mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, kasama yan ngayon mga tol eh. 'Di ba dito nasusubok ang ating mga kasundaluhan kung saan sila ngayon papanig. Mananatili ba silang tapat sa konstitusyon o makikisama na sila sa ating mga kababayan na sumisigaw, 'di ba, ng pagbabago, sumisigaw na papapanagutin na etong mga nagkasala sa ating batas, no? So bago natin ito simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Una natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Mismong si AFP Chief of Staff Romeo Bronner nagsabing nasubok ang katapatan ng mga sundalo sa gitna ng mga protesta kontra korupsyon. Nasubok ang katapatan ng mga sundalo. Kumbaga nagkaroon na sila ng at the back of their mind mga tol. Nag-question na nila yung sarili nila. Ano ba? Mananatili pa ba tayong tahimik o kailangan na rin nating kumilos at tayo na mismo ang kumaladkad palabas ng mga bahay nila? Etong mga corrupt officials na to, no? Munti ka na mga kapatid kasi nagkaroon na ng basag eh. Nagkaroon na ng lamat, nagkaroon na sila ng ganong pagsubok. Kung sakasakali man mga tol na mas matindi yung naging suntok sa kanila nung kanilang isipang ganon, yung pagsubok na ganon mas naging matindi, 'di ba? Di happy ang happy China niyan mga tol kasi nagkakagulo na lalo rito sa Pilipinas, ultimo mga sundalo natin, 'di ba?
kasama na ngayon sa hahawak na sila ng armas para kumbaga hindi na umiiral ang batas dito sa atin. Mukhang kailangan na ng batas militar dito. Parang gano'n ang mangyayari nun. Pero buti na lang mga tol, namalagi pa rin yung kanilang katapatan sa konstitusyon. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, ibig bang sabihin nito talagang muntik nang magkudeta? Jiggy, himay muna natin yung naging pakayag nitong si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ilang araw nga matapos yung nangyaring malawakang kilos protesta kontra korupsyon noong nakaraang linggo. September 21. Yun yung araw na yun Doon sa isinulat na column nitong si Browner sa Philippine Daily Inquirer na na-publish noong September 23, ilang araw matapos nangyari yung malawakang protesta. Sabi niya ay narinig niya yung panawagan ng publiko at nakita niya sa mga mata ng mga tao yung galit. Naramdaman daw niya yung galit sa puso ng bawat sundalo dahil lahat naman daw talaga ay magagalit sa nabulgar o nabuking na issue ng malawakang korupsyon sa gobyerno. Actually, lahat tayo mga tol, narinig natin yung panawagan ng taong bayan at bilang isa rin mga tol sa mga taong bayan, 'di ba? Meron din tayong panawagang sarili kahit ikaw 'Di ba ako mga tol, minarapat ko sa sarili ko mula pa man nung umpisa na wala akong papanigan na kahit na sino man politiko. Wala akong papanigang kulay. Kay Duterte man yan, kay PBBM man yan, o kahit na sino pa. Basta ang aking pinanindigan mga tol, kapag tama, palakpakan, pag mali, punahin. Diba? Kaya wala akong problema mga tol kung halimbawa mapapanagot yung mga kaalyado ni PBBM dahil kasabwat sila sa anomalya. Kasi nababanggit sila ngayon sa mga hearing, di ba? Nababanggit sila mga tol at hindi lang basta-basta kaalyado mga tol yung itinuturo. Lalo-lalo na yung Marines na lumutang ngayon sa investigasyon. Di ba? Pinsan pa mga tol ni PBBM ang nababanggit ngayon. Di ba? So ang panawagan ng taong bayan is mapapanagot yung mga nagkasaala talaga. Kasi mga tol, pare-pareho tayong ninakawan ng mga yun. Habang sila nagpapakasasa, 'di ba? Ang mga Pilipino lubog sa baha, apektado mga negosyo, 'di ba? Hindi lang mga ordinaryong Pilipino apektado mismong ekonomiya natin mga tol. Kasi whenever na bumabaha tulad nung ganon, bumabagal ang takbo ng ekonomiya natin kasi apektado lahat ng negosyante. Apektado lahat ng negosyo, biruyo kahit nga yung mga malls Diba ang mga naglalakihang malls, mga tol, minsan pinapasok natin na rin talaga ng mga bahayan. So ito mga sundalo natin mga tol, sa kabila ng panawagan ng mga dati nilang kasamahan o mga retired AFP member, mga retired general, diba, nananawagan na sila, makiisa na rin kayo, wag nyo nang ipagtanggol kung sino man yung pinagtatanggol nyo, diba? Nanatili pa rin tapat ang ating mga kasundaluhan laban sa mga panawagan na yun. Natili silang tapat sa konstitusyon. Kasi dalawa lang yan Dalawa lang yan It's either makisali sila o manahimik sila at tumutok sila doon sa isa pang problema natin, which is yun nga, yung mga pangaangkin ng ating teritoryo. Na kapag yan ay inalisan nila, di ba? Kasi syempre kapag ang AFP natin mga tol na-focus dito, baka yung mga warship natin magsiatrasan na lahat yan, di ba? Kasi sino pa mag-uutos sa kanilang pumalagi dyan? Mga warship natin magsiatrasan dyan, wala na. Tatayuan na ng mga bahura yan. Tatayuan na ng mga yan. Tatayuan na ng mga artificial island yan. Yun na yung pagkakataon nila mga tol. Diba? Kaya minsan iniisip ko baka nasa likod din yung bansang yun sa mga kaguluhan dito sa Pilipinas. Sila rin yung nag-uudyok no? Ano sa tingin ninyo? Dagdag pa ni Browner ay naharap sa pagsubok o sinubok ang kanilang hanay noong araw na nangyari yan noong September 21. The demonstration tested who we are as an institution. Sinubok daw sila mga tol kung sino ba talaga sila. Harap daw sila sa parang crossroad kung saan ang AFP ay pinapili kung manatili ba sila sa naging tapat sa kanilang tungkulin o kaya naman ay pakikinggan na yung panawagan na sila ay makialam na sa issue. Mag-ingat-ingat na si PBBM kasi ang AFP natin humantong na sa ganung punto. Hindi niya na dapat payagang maulit pa yan. Kasi kung this time, tama yung pinili ng AFP, hindi natin alam sa susunod. Kapag hindi pa talaga nasugpo ang korupsyon, mga tol, meron pa siyang 3 taon. Meron pang 3 taon si PBBM, wag niya namang payagan na sa second time,
'di ba, na may umupong Marcos sa ating bansa, ganun pa rin ang magiging pananaw ng mga tao. Mananalo pa rin yung ganyang paniniwala, mga tol. Kasi naaalala ninyo, 'di ba? Minsan nang napatalsik ang mga Marcos dito sa Pilipinas. Minsan na, mga tol. At ang bintang sa kanila, 'di ba? Nagnakaw sila, ill-gotten wealth, 'di ba? Maraming kunurakot. 'Yun ang yun ang tatak nila kahit nasa libro, mga tol. Syempre, maraming hindi naniniwala at merong naniniwala, pero kahit na ano pang sabihin natin, mga tol, 'di ba? Sa history, yun na yung naitatak sa kanila. Nililinis na nila pangalan nila at nalinis na at nagtiwala na sa kanila ang maraming taong bayan. Kaya nga nakabalik sila sa palasyo. Sana wag payagan ni PBBM, mga kapatid. Sana wag niyang payagan na sa pangalawang pagkakataon, mga tol, eto na naman yung magiging legacy niya. Ano yun? 'Di ba? Nahigitan niya pa yung kay Pinoy, nahigitan niya pa yung kay Duterte. Ngayon eto siya, Kasi presidente siya, mga tol. Lahat ng nangyari under his administration, lahat yun maisisisi sa kanya kahit sabihin natin wala siyang kinalaman. Kasi kung titingnan nyo, mga tol, hindi naman siguro maglalakas ng loob si PBBM na paimbestigahan yan. 'Di ba? Hindi naman siguro siya maglalakas loob na ibulgar na may mga ghost project kung alam niyang sa kanya rin ang babalik o kung alam niyang may kasalanan siya. 'Di ba? Ako iniisip ko, mga tol, siguro malinis din naman ang konsensya niya. Kaya nga siya nagbulgar ng mga flood control project. Siya nga nagbulgar ng siya nga nagbulgar na may mga ghost project. 'Di ba? Siya nga nagpa-imbestiga. Pero, mga tol, hindi niya siguro akalain na biglang may masasangkot na mga pangalan na sobrang malapit sa kanya. Pero yun nga yung sinasabi natin, mga tol, legacy niya pinag-uusapan dito, mamili siya. 'Di ba? Mamili ngayon siya. Kaysa naman ng mga sundalo natin ang mamili. Jiggy. At Brian, may info ba si General Browner kung saan galing ang panawagan na makialam ng militar sa issue ng korupsyon? Jiggy, sa column ni Browner, sinabi niya na itong panawagan na makialam ng militar ay galing pa mismo doon sa mga retiradong opisyal ng AFP. Sila yung talagang nagkukumbinse sa hanay ng militar na tumiwalag na sa gobyerno at mag-aklas. Pero sa kabila daw niyan, Pero saludo kay General Bronner at nanatili yung kanyang katapatan sa konstitusyon. ay hindi nagpadala sa emosyon ang mga sundalo at nanatiling disiplinado at profesional. Tunay dyan na walang ni isang sundalo yung humawak ng kanyang armas at nag-aklas. Jiggy. Tama yun, tama. At bago nito, yung parang isang araw bago yung mga kilos protesta, may picture pa si Pangulong Bongbong Marcos kasama yung mga retired general. Dito sa nabanggit mo na column, ay nabanggit ba ni Browner si Pangulong Marcos? Jiggy, tama ka dyan na bago yung nangyaring kilos protesta ay nagka-meeting nga. Ito nga ang AFP officials kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa column ni Browner ay hindi nabanggit itong si Pangulong Bongbong Marcos. At kapansin-pansin na medyo dumistansya siya. Tama lang. Kasi sasabihin ng iba, pinoprotektahan nyo mga ganyan, di ba? Dapat ang mga sundalo walang pinoprotektahan na kahit na sino mang politiko. Di ba? Konstitusyon, saligang batas, yun lang. Pagdating sa usapin ng politika, ang sinabi lang niya ay ang loyalty ng AFP ay nasa Constitution, sa Republika at sa sambayan ng Pilipino at hindi kailanman sa kahit anumang paksyon sa politika. Tama. Jiggy. At may reaksyon na ba ang Administrasyong Marcos sa balitang kudeta o destabilisasyon? Jiggy, mariing pinabulaanan niya ng Department of National Defense. Wala raw kudeta o anumang uri ng destabilisasyon. Nais lang daw nitong lituhin yung publiko, magkalat ng kasinungalingan at syempre magdulot ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Tama. Yung AFP pinabulaanan din yung alleged connivance sa Manila with the Central Intelligence Agency ng Amerika, yung CIA at sa DND para nga patalsikin ang administrasyon. Jiggy, tiniyak ng Department of National Defense at ang Armed Forces of the Philippines na sila ay nananatiling tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin at nakatuon sa mas mahalagang bagay, which is ito nga, yung hinaharap nating issue sa West Philippine Sea at sa pagbabantay sa ating teritoryo. Jiggy. So sino-sino ba sa tingin ninyo, mga tol, ang talagang matinding kalaban ngayon ni PBBM na gustong magpabagsak sa kanya? Diba? Kasi meron siyang dalawang katunggali. Kulay, mga tol, kung pag-uusapan natin, DDS at saka Kakampink.
Pero kakamping mga tol, naniniwala ako na hindi nila gustong bababa ngayon sa pwesto si PBBM dahil ang papalit dyan is another Duterte, which is yun naman ang nakalagay sa saligang batas na pag nawala ang presidente, ang papalit is vice president na hindi rin naman nanaisin ng mga kakamping. Diba? Ngayon, itong mga DDS naman, syempre gusto nilang mapabagsak si PBBM dahil ang papalit doon is yung VP nila. So sa tingin ninyo mga tol, sino doon sa mga yon? Comment kayo dyan sa ibaba. Ngayon mga tol, pag-usapan natin ito, mabilisan lang naman tong balitang to. Mula rito sa PTV Philippines. US State Department maglalaan ng $55 million upang palakasin ang maritime law enforcement capacity sa Indo-Pacific region mga tol. No? Panoorin natin ito at bigyan natin ng reaction. Samantala, naglaan ang US Department of State ang halagang $55 million bilang bagong pondo para palakasin ang maritime law enforcement capacity ng mga bansang nasa Indo-Pacific region. Ooh. Palalakasin din nito ang pagtatanggol sa soberanya ng bawat bansa. Yun o, palalakasin ang pagtatanggol sa bawat soberanya ng bansa, ng mga bansa na nandirito sa Indo-Pacific region, which is kasama na tayo dyan mga tol. Diba? Isa tayo mga kapatid sa namumroblema sa ating soberanya. Meron na tayong 2016 arbitral ruling pero hindi pa rin natin nakakamit mga tol yung pinaka-trophy. Kumbaga, meron lang tayo papel. Halimbawa, nag-champion ka sa isang contest. Binigyan ka pa lang ng certificate pero hindi mo pa nakakamit yung talagang ultimate prize. Hindi mo pa nakakamit yung tropeo, hindi mo pa nakakamit yung cash money, di ba? Parang ganon, papel pa lang, certificate pa lang. Bakit? Kasi magpahanggang ngayon mga kapatid, 9 years na ang nakakalipas mula nung manalo tayo dyan. Hindi pa rin tayo nilulubayan ng China at hindi pa rin nila nirerespeto ang ating karapatan dito sa West Philippine Sea. Diba? Patuloy pa rin tayong hinahabol, hinaharas, binabangga, wina-water cannon. Mga mangingisda natin pinapalaya. So wala panalo lang tayo sa papel. Kaya nga tawag nila dyan is just a piece of paper eh. Diba? Pero hindi pa rin natin nakukuha yung pinaka-premyo natin. Yung pagkapanalo natin, hindi pa rin. Diba? Pagsaway sa mga iligal na mangingisda, iba't ibang uri ng pagpupuslit sa karagatan at iba pa. Inanunsyo ang direktibang ito sa sidelines ng 80th UN General Assembly sa New York sa Amerika. Ako magagalit na naman ng China rito. Ba't nyo na naman kami napakialaman dito? Dapat hindi kayo nakikialam dito kasi hindi naman kayo taga rito. Ganun na naman sisigaw-sigaw nila dyan mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi mga kapatid dito sa mga balitang ating natunghayan at pinag-usapan sa araw na ito? Ating mga nabigyan ng reaksyon at nabigyan natin ng komento. Comment din kayo sa ibaba ng inyong saloobin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.